yun na nga, nung beses yun, grade 5 na yung anak ko yung panganay ko. Nagtanong siya, Mama, nung nag-aaral ka, anong course mo sa college? Well, ako naman, ang ano ko magkwento na, industrial engineering ako na, ay, Mama, pag ako nag-college, gusto ko din engineering Tapos nag-isip ako, sabi ko, ala, ang nasa isip ng anak ko, mag-aaral siya sa college. Samantalang ako, ngayon, Daily needs lang. elementary pa lang sila, hirap na silang mag-aral. Madalas papasok sila ng walang baon. Well, napaka-pasalamat naman ako nung mga panahon na yon kahit ang babata pa ng mga anak ko. Lalo yung panganay at pangalawa. Naging parang sobrang understanding nila. Naintindihan na agad nila yung sitwasyon sa ganong murang edad nila. So, parang ako lang din, natauhan ako na yung anak ko may pangarap na ganon. Dapat ako yung magulang na may pangarap para sa mangarap ka para sa anak mo. Kaya sabi ko, may pangarap na ganon yung anak ko, so kailangan kong i-push siya pataas para maabot niya yung pangarap na gusto niya. So, yun yung time na nag-decide ka na mag-abroad? Doon ako nag-decide na mag-abroad. Kapapanganak ko lang doon sa pangalawa naming anak. Siguro mga 2 months pa lang siya noon. Nagkataon din naman na nagkaroon doon sa munisipyo namin ng parang yung pwede ka mag-apply. Oo, meron ganun. Yung mga agency from Manila. Legit na mga agency. Oo, tapos pupunta sila sa mga munisipyo, tapos magre-recruit sila. Nagkakaroon sila ng parang mga seminars. Tapos magre-recruit sila. So, trinay mo? Oo. Si partner pa noon na nagsabi sa akin na, uy, nakita ko to may leaflet, yung mga brochures na gano'n, na galing daw sa munisipyo kasi gumagawa sila nun sa gym, dun sa munisipyo. So, nakita daw niya may namimigay ng leaflet, so kumuha siya. Tapos naalala nga niya na gusto ko nga mag-abroad. Pinuntahan ko yon, tapos nakinig ako, tapos sabi ko, pwede. Sabi ko para sa mga anak ko. Kasi yun na nga, sabi ko, elementary pa lang sila, hirap na akong magpaaral. Baon lang, magkano lang binibigay kong baon, 5 tapos piso. maglilima na sila. Ay, 5 na nga. 5 na sila nung time na yon. So sabi ko, paano ko makakapagpaaral sa kolehiyo kung itong ang elementary? Nahihirapan ako. Paano pa pag mag-high school sila? Diba? So sabi ko, yun nga, nag-usap kami ni partner na ganon. May iwan sa kanya yung mga bata, alagaan naman niya yung mga bata. Tapos, mag-a-abroad ako. Tapos yun, napunta ako sa Qatar.